Hindi mo ba nabalitaan na may identical triplets si Mr. Tyrone? Siguro, nani nila yon. That woman must have find her way to him in one way or the other. Parang peking ngiti ng babae plus hindi naman siya kagandahan. Narinig ni Esmeralda ang ilan sa mga chismis tungkol sa kanya at itinapagalit sa kanya at napahiya sa parehong oras. Nag-apply si Esmeralda ng mabigat na makeup ngayon dahil ngayon ang unang pagkakataong pupunta siya sa isang function kasama si Tyrone at gusto niyang maging magandang itsura niya. Maging ang kanyang suot ay isang limitadong edisyon. Pinadala ito sa kanya ng kanyang ina yung isang araw pero imbis na pansinin ng mga tao, ang limited edition na damit na suot niya ay mas pinapansin nila kung gaano siya kakulit. Nagalit si Esmeralda sa identity ng ginagampanan niya. Ang totoong kanya ay si Marcela at siguradong magandang mukha nito kaysa sa mukhang ginaya niya. Naramdaman ni Esmeralda na tanggalin ang nakakalokong maskara sa kanyang mukha. Narinig din ni Tyrone pero hindi niya pinansin kahit konting paraan na hindi siya naakit kay Esmeralda. Nagpatali lang siya dahil sa pangako niya. Lumapit kaagad sa kanya si Joaquin at ng kanyang asawa at nang makarating na sila sa harapan niya, binati nila. Naku, Mr. Tyrone, salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. It's my pleasure to be here. Meet my wife, Esmeralda. Sabi ni Tyrone at namula ng husto si Esmeralda. Oh, Mrs. Esmeralda, it's so nice meeting you, sabi ni Joaquin. Natutuwa kaming makilala ka, Mrs. Esmeralda, sabi ng asawa ni Joaquin. My pleasure, bati niya pabalik kay Joaquin at sa asawa. Ito ang mga taong ngayon lang niya narinig. Hindi niya alam na darating ang panahong makikilala niyang mga taong ito. Pasok po, upo po kayo. Inakay ni Joaquin sina Tyrone at Esmeralda sa isang special na nakalaang upuan. Lahat ng klase ng masasarap at magandang pagkain at prutas na sa ibabaw ng mesa na may nakalagay na maraming inumin. Ilang minuto pagkatapos nilang maupo, nakita ni Tyrone si Carlito Buenavista at pumasok ang isang babaeng inakala niyang asawa niya. Ito ang lalaking napupuot sa kanyang anak, naisip ni Tyrone. Nagtataka siya kung bakit si Carlito ay magtatanim ng sama ng loob kay Alyssa. Hindi na nagulat si Esmeralda dahil alam niyang imbitadong alkalde at pupunta ito kasamang kanyang ina. Pero ilang segundo pagkatapos nilang makaupo, nakita ni Tyrone na isang payat na figura na pumasok, nakasuot na simpleng tela. May dalang tray na naglalaman ng pagkain at inumin sa kamay. May mga pumasok din na may dalang tray ng pagkain at tubig at pagkatapos nagsimulang maglingkod sa mga tao. Ang unang babaeng pumasok si Alyssa. What the heck? Anong ginagawa ni Alyssa dito? Nagtataka si Tyrone, hindi ba niya binigyan siya ng isang cheque ng libu-libong dolyar kamakailan? Pero pumunta siya dito para magtrabaho. Anong kalokohan to? Ganyan ba siya kagahaman sa pera? Kaya hindi na siya makapaghintay hanggang sa katapusan ng buwan para sa kanyang sweldo? Sa sobrang galit ni Tyrone na walang kalmado niyang mood, ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya pero hindi nakatingin sa kanya si Alyssa. Pinagmamasdan niyang pagpunta ni Alyssa para ihain ang mesa sa kanyang ama. Kalokohan talaga. Bakit niya paglilingkuran ng kanyang ama sa pagkakataong ito? Kinasusuklaman siya ng lalaking ito, pero narito siya naglilingkod sa kanya. Ang babaeng ito ay ang ina ng kanyang mga anak. Napagtanto ba niya ito? Bakit ka naman magdadala ng walang lasa ng alak? Biglang sigaw ni Conchita na naagong atensyon ng lahat sa kanila. Si Alyssa ang tinutukoy niya. Isang walang lasang alak? Nagtatakang tanong ni Alyssa. Patikimin mo, suminya si Conchita kay Carlito at kinuha niyang alak na nakahain. Dumura siya at sinabing, bakit mo ihain sa amin tong alak? Did you buy a fake wine instead of original wine? Sigaw ni Carlito kay Alyssa. Maya-maya ay sumulpot si Joaquin at ang kanyang asawa. Hindi nila gustong bigla ang gulo sa bulwagan. Mr. Carlito, Mr. Conchita, mangyaring huwag kayong magalit. Sabi ni Joaquin at nang iangat niyang tingin kay Alyssa, bumalik siya sa Carlito at sinabing, pero ikaw ang nagpadala sa kanya sa amin na gusto mong pagsilbihan kanya sa okasyong ito. Oo, tama. Humingi siya ng pabor. At sinusubukan ko lang siyang tulungan. Hindi ko inaasahan na siya ay magiging napakasama para bigyan kami ng isang walang lasang inumin. Sabi ni Carlito, halos mapaiyak si Alyssa nang marinig ang lahat ng kasinungaling ang ibinuhos ng kanyang ama para lang masira ang kanyang imahe. Pakaramdam niya ay napunit ang kanyang puso, nakaramdam siya ng matinding sakit at tumingin na lang siya sa mga mata ng ama. Paano nasabi ng kanyang ama ang lahat ng ito sa kanya?
Bakit siya naging ganito kawalang puso sa kanya? Tinawag siya ng kanyang ama noong isang araw na gusto niyang pagsilbihan siya sa isang special na okasyon. Tumanggi siya noong una, pero iginiit niya na kailangan niyang gawin ito para makuha ang kanyang pabor. Kahit anong mangyari, mahal pa rin ni Eliza ang kanyang ama at syempre, gusto niya ang kanyang pabor. Hindi dahil sa pera niya. Gusto lang niya maging maayos ang pakikitungo sa kanyang ama. Kinailangan niyang sumang-ayon sa kanya sa pag-aakalang pagsilbihan lang siya nito ayon sa gusto nito at aalis pagkatapos. Hindi niya alam na may plano itong ipahiya siya. Dad, why are you doing this to me? Hindi naman kayo ganito noong nabubuhay pa si Mama. Sabi ni Eliza na ikinagulat ng lahat. Ayos ka lang ba, Eliza? Alam mo ba ang sinasabi mo? Sinisikap mo bang siraan ang imahe ng mayor sa pamamagitan ng pag-aangkin ng anak mo siya? Sabi ni Conchita. May isang babae na dati ay asawa ng mayor bago ka, Mrs. Conchita. Siguro ang babaeng yun ay ang kanyang ina, wika ng isa sa mga mayamang lalaking nakakilala sa pamilya ng Buenavista. Ano ba? Oo, may asawa ko dati pero namatay siya. Dahil sa depression, dahil baog siya. Hindi siya makapagbigay ng anak. Ang una kong asawa ay walang anak. Ito ang bago kong asawa, si Conchita. Meron na kaming anak na babae at para sa akin ang anak na yun ay ang aking nag-iisang anak. So Mr. Please, know that you can't understand the Buenavista's family matter more than the mayor. Sabi ni Conchita sa lalaking nagsalita bilang tagapagtanggol kay Eliza. Actually, all our wine are very tasteful and in fact, are the original ones. They were served from the same source. Sabi ni Joaquin. Oh, akala ko ba nagsisinungaling si Mr. Joaquin tungkol sa lasa ng inumin? Then please drink. Menuestra ni Carlitong inumin sa harapan niya. Napabuntong hininga si Joaquin at pumitas sa tasa ng alak sa harapan ni Joaquin at uminom. Mabilis niyang niluwayo na inilapag ang kopa sa mesa. Ano? Walang lasang inumin, sinabi niya. Pero hindi ito walang lasa, sabi ng isang nakatikim mula sa alak na inihain ng ibang mga server. Even this taste is so good. Sabi ng isa pang babae sa kabilang table. Lumapit ang isa sa mga server kay Mr. Joaquin at sinabing, Sir, tikman mo ito. Kinuha ni Joaquin sa tasa at tinikman ito. Oh my, this taste is so good. Sabi niya sabay lapag ng tasa ng alak sa mesa. Ano ang dahilan ng pagbabago ng lasa? Hindi ba sila mula sa parehong pinagmulan? Natatarantang tanong ni Joaquin. Oo sila, pero sa tingin ko sinadya ni Miss Eliza na ihain ng mga taong ito na walang lasa ang inumin. Dahil nalaman namin ang inumin nila, ang iba ang lasa. Sabi ng server na kalalabas lang, lalo na bigla si Eliza. Paano? Ni hindi niya alam kung anong pinagmulan ng alak. Lumitaw siya sa hotel ilang minutong nakalipas at dumiretso sa kinaroroonan ng mga server. Itong mismong server na nagsasalitang siyang nagsenyas kung anong tray ang dapat niyang kunin. Binuhat niya lang ito at naglakad sa loob ng hall pero parang na-frame up siya. Naglakas loob ka na pagsilbihan ng aking bisita na isang walang lasang inumin? Sa kabila ng katotohanang tinulungan kanilang makakuha ng trabaho. Alam mo ba kung gaano karaming mga tao doon ang nais na maging isang server para sa meeting ngayon? Galit na tanong ng asawa ni Joaquin. Kaya ba talaga ng babaeng ito? Bakit gugustuhin niya maging ingrata sa mga tumulong sa kanya? Sabi ng isa sa isa. Walang sense. Simple at inosenteng itsura ng babae pero hindi natin masasabi. Ang ilang mga kababaihan ay pwedeng magkamukhang simple at inosente. Pero sa loob kasuklam-suklam. Sino nakakaalam kung anong alak ang may lason? Kung ito ay may lason, Mr. Joaquin, ay sumama na sanang lagay mula noong natikman niyang inumin. Sa palagay ko ginawa niya ito para sa isang dahilan. Kahit ng mga simpleng babae pwedeng hindi mahuhulaan. Nagpatuloy ang daldalan. Aarestuhin kita sa paggawa nito, sabi ni Mr. Joaquin. Si Conchita ay may matagumpay at mapang-uyam ng ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Eliza ang pinaniwalaan niyang halatang napahiya siya. Siya ang nagudyo kay Carlito na imbitahan siya sa function para magsilbing paraan na pagtanggap sa kanya ng pabor at siya ang nagbayad sa kasambahay para ayusin ang isang walang lasang inumin para sa kanya. Dahil ang pagpatay sa kanya ay nabigo at ang pagpapadala sa kanya sa labas ng lungsod ay hindi umubra. Ang pagbibigay sa kanya ng kahihiyan sa publiko sa gitna ng mayamang tao ay gagahana. Ang pagpapahiya sa kanya at pagpapamukha sa kanya ng isang hamak na babae sa harap ng marami sa mga unang-uri ng mamamayan sa bansay dapat magtrabaho at ito ay gumagana sa harap niya. Isa pa naniniwala siyang makikita ni Tyrone ang buong kaganapan mula sa kinuupuan niya
At lalo siyang hamakin dahil alam niya si Tyrone at ang kanyang anak na babae darating sa pagdiriwang. Na-frame up ako. Hindi ko gagawin ito sa tatay ko at bagamat stepmother ko si Mrs. Conchita, hindi ako magpapakababa para pagsilbihan sila ng walang lasa sa alak. Ngayon lang ako nakapunta rito para pagsilbihan ng tatay ko. Dahil hiniling niya sa akin bilang isang parang paggalang sa kanya pero malinaw niyang tinatanggihan ako. Kahit na masakit pero mabubuhay ako kasama to. Sabi ni Eliza, kasinungalingan. Kinuha kita ng trabaho at binayaran mo ko sa pamamagitan ng paghahain sa akin ng walang lasang inumin. Ikaw na anak ng isang pokpok, huminto ang kanyang ama. Tinulungan siya ni Conchitang tapusin ito. Bagamat nalin lang si Carlito sa paniwalaang hindi niya anak si Eliza, sa kaibuturan niya talagang hiniling niya na ito na nga ang kanyang anak. Pero ang pag-aakalang anak na pinalaki niya sa loob ng maraming taon ay anak ng iba, sobra siyang nasaktan. Yes, pagsang-ayon ni Carlito kay Conchita, kahit ang sarili niya hindi alam kung bakit hindi niya makompleto ang kanyang pahayag. Mr. Joaquin, ano pang hinihintay mo? Arestuhin mo na siya. Hayaan mo patunayan ko sa'yo na wala ko dito para sa isang trabaho. Inilabas ni Eliza ang kanyang ID card at pinakita ito kay Mr. Joaquin. As you can see, I am the third personal assistant to Mr. Tyrone Aliman of Corporation. Parang bombang sinabi ni Eliza. Hindi totoo yan, sigaw ng isa. Never, itong simpleng babae, personal assistant? Never, sigaw ng isa pa. Marunong magsinungaling ang babaeng ito, naglakas loob pang iugnay ang sarili kay Mr. Tyrone Aliman. Pero nandito si Mr. Tyrone Aliman, hindi ba dapat hayaan natin siya magsalita para sa kanyang sarili? Pagkatapos tinuon ng lahat ang tingin kay Tyrone na kalmado at matalas na nanonood mula sa magsimulang buong eksena. Tama siya, pangatlong personal assistant ko siya, sabi ni Tyrone. Nagbulutan lahat. Hindi ito makapaniwala sa marami dahil hindi nakasuot ng eleganteng damit si Eliza. Ang damit na suot niya nagmumukha siyang ordinaryong tao. Mr. Carlito, si Miss Eliza hindi pwedeng maging isang personal assistant ni Mr. Tyrone at pumunta pa rin para sa ganitong uri ng trabaho. Nakakapagtaka naman, sabi ng isang tao. Oo, imposible, Mr. Carlito. Pwede mo bang ipaliwanag? Nataranta si Joaquin. Akala niya hindi kayang pabulaanan ni Eliza ang aliman sa mga paratang niya. Dahil alam niyang may soft spot ito para sa kanya pero hetong pagtatanggol niya sa sarili. Kasakiman, bigla sinabi ng kanyang ama, kung alam kong isa kang personal assistant ni Mr. Tyrone, bakit ko guguluhin ang sarili kung tulungan ka makakuha ng trabaho? Una, tinuring mong iyong sarili bilang anak ko. Pangalawa, tinulungan kita sa pag-akalang ikaw ay isang commoner. Tapos bigla kang naglabas ng proof kung sino ka talaga. Tanong ni Carlito. Baka isa sa iyong mga kaaway. Bilang isang mayor, inaasahan na sa labas ay magkakaroon ng maraming mga kaaway na palaging magsisikap na ibagsak ka. Sabi ni Conchita, hindi naman talaga concerned si Eliza kay Conchita. It was understandable if she hates her. But why will her father hate her to the extent of wanting to cause her public disgrace? Ito bang ibig niya sabihin? Pagsisisihan niya kung hindi siya pumayag na umalis sa North Hill? Masyado pa siyang bata para hayaang masirang kanyang imahe sa harap ng lahat ng mga taong ito. Mr. Carlito, dahil sa tingin mo estranghero ako, ibig sabihin minsan lang tayo nagkita? Tanong ni Eliza. Noong araw na nakita kitang umiiyak sa kalye at sinubukan kang tulungan, yun ang unang pagkakataong nakita kita, tumulong ako bilang isang mabuting tao ako. Sabi ni Carlito. Wow! Bulalas ni Eliza at nilabas ang kanyang phone. Saka binuksan ng gallery niya. Naglalaman to ng mga larawang kuha niya kasamang kanyang ama noong bata pa siya at ang naroroon maging ang kanyang ina. Paki-on ng Bluetooth, Mr. Joaquin. I want to send you some pictures. You can then send it to everyone here. Sabi ni Eliza at lumingon si Joaquin sa asawa para humingi ng mungkahi. Tumango ang kanyang asawa. Binibigyan siya ng go-ahead pagkatapos binuksan niyang kanyang Bluetooth at nang magkakonektang dalawang telepono. Nagpadala si Eliza ng mga 10 larawan. Nagtataka si Carlito kung anong balak ni Eliza. Natakot siya lalo nang makita niyang kumunutang noon ni Joaquin. Ipinadala ni Joaquin ang larawan sa lahat ng naroroon at lahat sila'y nagsimulang bumulala sa gulat. Mr. Carlito, tinanggi mo na matagal na kayo nagkita ni Eliza at unang beses yung nangyari few days ago. Yet this is a picture of both of you bata pa. In fact, another picture is you with her and another woman. Sabi ng isa, naginit ang katawan ni Carlito. Hindi na niya alam kung paano muling ipagtatanggol ang sarili. Kung halata namang nagsinungaling siya, hindi na siya pagtiwalaan ng mga tao. Mabilis na namuong pawis ni Carlito sa kanyang noo. This picture is obvious Photoshop, wika ni Conchita. This woman named Eliza really came prepared today.
Yung mga nagpapadala sa kanya dapat ng napakatalino. Nakahinga ng maluwag si Carlito na marinig niya pinagtanggol siya ni Conchita. Halos masira ang reputasyon nito. Tama yan, sabi ni Carlito. Tapos tumingin kay Eliza. Sa palagi mo ba'y maniniwalang mga tao na meron ako nakaraan sa'yo na may ilang mga larawang na Photoshop? Mr. Joaquin, are this woman arrest? She's starting to irritate me. Sigaw ni Carlito. Isipin na sinisikap niyang akusahan ako ng lahat ng uri ng mga iskandalo pagkatapos maghatid sa amin ng mag-asawa ng walang lasa na inumin. Agad na tumawag si Joaquin sa hepe ng pulisya at nag-utos. Pumunta ka sa aking hotel. Ngayon at may dapat na hulihin nang iistorbo dito. Isang istorbo? Napaisip si Tyrone. Naniwala siyang tama at inosente sa Eliza at sinusubukan lang siyang i-frame up ng kanyang ama at ng kanyang madrasta. Paano sila naging kasuklam-suklam? Hindi kayang tingnan ni Eliza si Tyrone. Hindi niya talaga alam na dadalo si Tyrone sa function na ito. Kung hindi tatanggihan niya ang alok. Naniniwala siya na si Tyrone ay dapat ng galit na galit sa kanya ngayon, pero si Tyrone ay hindi nagalit sa kanya. Mas galit ito sa mga taong sinusubukang i-frame up siya. Agad na bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang pulis. Sino ang nanggugulo, sir? Tanong nito sa mga pulis. Itong babaeng ito, turo ni Joaquin kay Eliza. Habang papalapit ang pulis kay Eliza, galit na nagsalita si Tyrone. Namatay ang unang taong humipo sa kanya. Natigilan ng mga pulis sa lugar at lahat ng naroon sa bulwagan ay kaagad na napalingon kay Tyrone. Maharlika siyang tumayo at sinabing, ang aking personal assistant ay kumikita na higit pa sa may isip niyong lahat. Kahit na anong halagang ibinayad dito ay maliit lang na halagang pera kumpara sa sweldo niya sa korporasyon ni Aliman. Mr. Joaquin, dapat mo imbestigahan kung paano lumitaw ang isang walang lasang inumin. Hindi inaasahan ni Eliza ni si Tyrone na magsasalita para sa kanya. Nanatiling tahimik ang bulwagan gaya ng sementeryo at walang nangahas na humunin si Tyrone. Kung sino man ang maglakas loob na malaman na sila'y naghahanap lamang na kamatayan sa kanila at sa kanilang pamilya. Kung si Tyrone Aliman ang magsasalita para sa sino man, ang taong yun ay igagalang at papahalaga ng lahat. Kung isa sa alang-alang ang mga alingaungaw kung paano naging malamig si Tyrone Aliman sa mga kababaihan sa paglipas ng mga taon, marami ang nagtaka kung paano pa siya kukuha ng isang babae para maging kanyang personal assistant na hindi nagsasalita para sa kanya sa publiko. Thank you Mr. Tyrone sa pagtitiwala. Pasasalamat na sabi ni Eliza kay Tyrone, saka malungkot na bumaling kay Carlito. Tumalikod ito sa kanya at walang sabi-sabing naglakad palabas ng hall. Nakaramdam na sobrang hiya si Carlito sa nangyari. Tumayo si Tyrone para kay Eliza. Paano to naging posible? Kaya ginawa pa niya itong personal assistant niya. Nagkaroon na ba siya ng interes sa kanya? Pagtataka ni Carlito, galit na galit pero takot ang nararamdaman ni Conchita. Sinadya niyang i-set up si Eliza pero hindi niya maintindihan si Tyrone. Akala niya kinasusuklaman na siya ni Tyrone at pagkatapos ng setup na ito, ay lalo pa siyang kamumuhian nito pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pinanindigan siya nito. Naghahanda si Eliza para sa trabaho ngayon sa kabila ng sakit. Nakaramdam siya ng sakit kahapon pagkalabas niya ng hotel. Ang pag-aakalang matatanggap na siya ng kanyang ama, kapalit ng pagsisilbi niya isang malaking kalokohan. Bagkus napahamak siya at ipinahiya. Ramdam ng kanyang buto at utak ang matinding sakit na naramdaman niya kaagad. Pagdating niya sa trabaho, mahina siya naglakad sa loob ng opisina at hindi na pinansin si Esmeralda na nakaupo sa opisina ng sekretarya. Nang makaupo na siya sa kanyang mesa, inihiga niyang kanyang ulo sa mesa. Nakaramdam na sobrang pagkawasak. Hindi pa niya binubuksan ng computer. Ang kanyang puso'y napakabigat na nag-alinlangan siya kung magagawa niyang kanyang trabaho. Pumasok si Tyrone sa kanyang opisina makalipas ng ilang oras at dahilan ko sa nagsanga siya nang lumingon siya kay Eliza at nakita niya itong nilagay ang ulo sa mesa. Sa oras ng trabaho, paano tamad ang babaeng ito? Siya ay nag-iisip at lumakad patungo sa kanya. Gayon pa man narinig niyang kanyang pag-ungol ng ilang mga salita. Nakinig siyang mabuti pero hindi niya maintindihan ang mga salitang iyon. Tinapik niyang kanyang mesa pero hindi ito tumugon. Nang mailagay na nitong kamay sa kanya kagad niyang tinaas ang kanyang ulo at mabilis na pinatong ang kanyang kamay. Ang kanyang puso, mukha siyang natatakot, puno ng luha at pawis ang mukha niya. May aircon sa kwarto pero pawis na pawis ang babaeng ito. Naisip ni Tyrone na nagtataka kung bakit parang natatakot higit sa lahat bakit puno ng luha ang mukha niya. Iniisip niya kung sinasaktan siya ni Esmeralda. Tinignan ni Eliza ang kanyang wristwatch at nakitang natutulog siya sa nakalipas na isang oras. I'm so sorry. So sorry. Agad siyang humingi ng tawad. Natakot siyang magalit sa kanya si Tyrone. Kailan ka pa natutulog? Tanong niya ng diretso at seryosong tingin. I'm so sorry sir. Tumayo pa siya para ipakita kung gaano siya kalungkot.
Simula nang dumating ako dito, sagot niya sa tanong niya. So, kagigising mo lang? Oo, hindi ako ganun ah. Patawarin mo sana ako sa araw na ito. Pangako hindi na mauulit. Siya ay natutulog pero may mga luhat pawis sa buong muka. Paano to naging posible? Nang makita ni Eliza nakatitig ito sa kanya, napagtanto niya, nabasa ang kanyang muka. Mabilis niyang inilabas ang kanyang panyot ni Lee sa kanyang mukha gamit yon. Nakatingin siya ngayon sa kanya at umaasang papatawarin siya nito ngayong araw. Iniisip niya kung tatanggalin siya nito. Bakit ka umiiyak? Malumanay na tanong ni Tyrone. Bangungot lang sir. Pero ayos lang ako, sabi ni Eliza. Hindi mukhang bangungot, mukhang mas nananakit sa iyo yung mga panaginip. Umiyak ka sa panaginip at nag-reflect sa totoong buhay. Tyrone said, nangyari na din kasi ito sa kanya nung panahong nalaman niyang niloloko siya ng yumaong asawa.